Si Sir Ira Panganiban. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Merry Christmas at magandang hapon po. Merry Christmas, Lourdes. Magandang hapon. At magandang hapon sa lahat ng tagapagkatutuan. Sir Ira, yung Coalition of Filipino Commuters, ano po yung stand po ninyo? Ano po dito sa yung cancel ng cancel at yung ini-snub yung mga pasahero, yung iba ho, pag sumakay na, magpapadagdag. Ano po yung stand dito ng, sabi ho ng LTFRB, ireklamo para po sila pagmultahin. Nasaan po rito yung Coalition of Filipino Commuters? Kasi sabi naman po ng iba, kasi kapag kayo namang mga pasahero, nagka-cancel, wala naman kaming masay, wala kaming masabi. Alam mo, Lourdes, may ano yan eh. May batas sa parehong panig yan eh. There are laws na kailangang sundin yung magkabilang panig. Number one, linawin lang natin, Opo. pagka ikaw ang pasahero at tumakbo na, tinanggap na ninyong dalawa nung rider o driver yung inyong transaksyon at kinansela mo, magbabayad ka. May bayad yung pasahero dun eh. May penalty fee siya for cancellation. So, hindi naman po pwede sabihin, basta na lang, di ba, kinansela, walang parusa. May parusa ho yung pasahero na magkakansela ng walang dahilan. Di ba, ng basta-basta na lang. Sa kabilang banda naman, yung driver, kapag ka nabuo na rin yung transaksyon at naghihintay na yung pasahero at nagkansela, meron din silang multa. Papagmumultahin din sila nung TNBS, nung TNC, nung Transport Network Company nila, magbabayad din sila ng multa ron. Kasi nga naman, pinaasa-asa mo yung pasahero, tapos hindi ka pala dadating, sasabihin mo, wag na lang. Diba? So, para sa akin, tama yun eh. Tama yun. Walang mali doon. Kasi kung magbibigay ka ng serbisyo, nararapat lamang na punuan mo yung serbisyong ipinangako mo. At kung ikaw ay kokontrata ng serbisyo, tama lang na tuparin mo rin yung bahagi mo dun sa kontrata ng serbisyo. I mean, ikaw yung bumili. Tapos, nung ibibigay na sa'yo, naghalughog yung kawawang ale at naghanap ng paraan para maibigay sa'yo, yung mama o ale, yung hinihingi mo. Tapos pagdating sa'yo, bigla ka na lang, ay, ayoko na pala. Di ba parang ang sakit nun eh. Parang pag-ibig yan eh. Pinaasa ka lang, tapos biglang ayaw na sa'yo. Sir Ira, oo. Diba? Sir Ira, kasi ang punto naman po ng mga drivers, parang ang bigat, nasa 5 to 15,000. Kung pasahero nga, 'di ba, 50 pesos lang ang fine. Bakit daw sa kanila napakalaki at napakataas yata ng fine at napakahigpit? In 3 consecutive na may ganun kang reklamo, pati yung franchise or yung privileges na maging member ng TNVS, tanggal. We must remember na yung ina-applyan nila ay hindi karapatan, pribilehyo, number one. Number two, kumikita sila. They make money out of the privilege that is awarded to them. Number three, it is a service. Serbisyo siya eh. Service-based siya para sa mamamayan. So talagang mas mabigat talaga lagi ang responsibilidad nung naghihingi at nagde-deliver ng serbisyo kaysa dun sa pinagsisilbihan. Diba? Ganun talaga yun. Ganun talaga yun. You are considered a public utility. So pag pumalya ka sa serbisyo mo dahil public utility ka, masakit talaga at mabigat talaga ang parusa. Sir Ira, sa inyong monitoring ngayong holiday season, napakarami ho bang reklamo ng mga commuters sa mga TNVS? Alam mo, medyo may uptick, tumaas ng, hindi ko masabi kung ilang porsyento yung itinaas dahil wala pa sa akin yung data. Opo. Pero ang sabi sa akin ng mga tao ko, medyo dumami-dami yung mga nagre-reklamo tungkol dito sa pagkansela ng booking. Number one, dahil traffic. Okay. Isa yan sa most common excuse ay ang traffic tapos napakalayo. Yung ikalawa yung panahon. Katulad ngayon, umuulan, tapos traffic pa, ginagawang dahilan yan. Ma'am, umuulan. Ma'am, sir, umuulan. Traffic pa po, ang layo nyo pa po. Kaya nga ang palagi kong payo dun sa mga kaibigan ko sa Transport Network, sa TNBS, piliin nyo yung inyong tatanggaping pasahero. Kasi mayroon naman kayo karapatan na pumili o tumanggi eh. Nagpa-flash lang naman yun dun sa
screen ng cellphone ninyo o may pasahero malapit sa'yo, gusto mo bang tanggapin? Di ba? Para Okay. hindi na nagkakaroon ng problema na, uy, pasahero, tatanggapin ko. Oo. Tapos biglang makikita mo, ay, malayo pala yung pupuntahan, ayoko na lang. Oo. O yun, nagkagulo na. Pero Di ba? Sir Ira, di ba parang unfair naman yung ganun? Kasi for example, yung mga papunta raw ng Makati, BGC, ang hirap kumuha ng TNVS. Yun. Matagal ko nang pinapayo yan, ano? Oo. Hindi naman sa may kinakampihan tayo, pero Opo. isa sa mga realizations namin is that ang TNVS, yung mga sasakyan ng ride-hailing Opo. applications, Opo. ay hindi yan dapat ginagamit bilang long-distance public transportation. Ang mainam, pinakamahusay na sistema is yung tinatawag na first mile, last mile mode of transportation sila. Yung mahaba, yung gitna. Halimbawa, for example, EDSA, galing ka ng, sabihin na natin, galing ka ng UP Village. Gumamit ka ng TNVS hanggang dun sa terminal ng MRT. Kasi mura lang yun. Tapos, sakay ka ng MRT hanggang Ayala Avenue. Oh. Tapos, pagdating mo sa Ayala Avenue, sakay ka ulit ng TNVS, papunta dun sa opisina mo. Kasi, pag sumakay ka magmula sa UP Village, hanggang dun sa opisina mo sa Makati, baka times 10 yung bayaran mo eh. Pero Dun sa hindi ba, Sir Ira, for example. parang mas magastos yung trip na binabanggit mo. Mas magastos, tsaka di ba mas kakain ng oras yun? Depende, no? Depende dun sa pagprograma mo sa buhay mo. Kasi magkano lang, kung magmula UP Village hanggang East Avenue Terminal, wala pang 100 piso yun. Di ba? Tapos, pag mula Ayala Avenue, sabihin na natin hanggang Rufino, wala pa rin 100 piso yun. Magkano lang naman ang MRT? Sabihin na natin, 30. Basta natin, Oo. 40 pesos. O, di ba? So, 240. Magmula bahay mo sa UP Village hanggang sa Rufino Avenue, nasa mga 700, 800 ka na. Laki nga, no? Ang laki na natipid mo. Di ba? Oo. Sir Ira, bakit napakamahal? Oo, go ahead, sir, go ahead. Ang sinasabi ko is, kasi nasanay tayo mga Pilipino dun sa tricycle jeep eh. Di ba? Ito, masakit pang sabihin, parang ang tamad-tamad ng Pilipino. Paglabas mo ng bahay, hindi ka maglalakad. Paglabas mo ng gate mo, hindi ka maglalakad papunta sa pinakamalapit na public transportation stop. Maghihintay ka ng tricycle para makarating doon. Pagdating doon, gusto mo, pagsakay mo doon sa jeep, ibababa ka ng jeep, hindi doon sa bus stop o jeep stop. Kailangan ibaba ka doon sa tapat ng gate ng building na pupuntahan mo. Di ba aling nakaka-traffic kayo? May ganun tayo ugali eh. Dapat palitan na natin yon para mas gumaang yung trapiko, mas bumilis yung paglalakbay natin. Subukan naman nating maglakad. Maganda pa para sa katawan natin yun. Sir Ira, sa tingin nyo ito, etong sistemang mas tinaasan yung punishment, yung babayaran ng isang TNVS driver kapag mahilig siya mag-cancel, isnabero siya, masusolusyonan ba yung usapin between passenger tsaka TNVS drivers? Yung mga reklamo? Well, in a way, yes. Kasi siyempre matatakot yung mga driver at saka mga rider na gawin yung mga usual na drama nila para wag makakuha ng pasahero. 'Di ba? Ang ano lang diyan is yung mga natsetsempo naman dun sa mga salbahe din na mga pasahero. 'Di ba? Kasi may salbaheng pasahero eh. Kung may salbaheng driver at rider, may salbahe ring pasahero na magbubuk tapos wag na lang, ayoko na lang, cancel ako na lang. 'Di ba? Or sasabihin niya dun sa ayoko sumakay sa iyo, i-cancel mo 'yan. Mga away pa. May salbaheng ganoon eh. Hindi natin itatanggi 'yon, Lourdes. Opo, totoo. Siguro dapat yun ding pasahero meron ding parusa. Meron daw 50 pesos eh. Okay lang sa akin yun eh. Oo. 'Di ba? Ako okay lang sa akin yun eh. Actually dapat merong merong merit system dun sa app. Pagka binilangan ka na ilang beses ng violation ng ganyan, dapat may isang buwan kang hindi pwedeng gumamit ng app na yun eh. Yung ganon. Oo. Diba? Oo, tama. Sa Thailand may ganon eh. Sa Thailand, yung Grab at saka yung isa pa, may isang, nakalimutan ko yung pangalan ng isang parang Grab nila doon, merit system.
Pagka naka-4 o 5 beses kang medyo suspicious o malicious yung cancellation mo ng booking mo kung pasahero ka, may 1 buwan kang prohibited gumamit ng app na yon. Saan raw? I don't know, Sir Ira. Sabi ho ng ating mga kasama rito, saan to sa Grab? O pag nagka-cancel ka raw na nagka-cancel, mahihirapan ka nang makapag-book ng panibago. Pero hindi ka pa ban. Hindi kayo baban, pero papahirapan kang sumakay. Kasi pa-flag, I think, I'm not sure, hindi pa naman nangyayari sa akin yun pag nag-grab ako. Opo. Pero ang sabi sa akin ng mga taga-grab na kaibigan ko, may flag, may marker. If ina-flag yung pasaherong yun na multiple, basta merong maliit na parang signal o emblem o kung ano doon na sinasabing ito paulit-ulit nagkakansela to. So hindi tatanggapin yun, hindi nakukunin ng rider kasi problematic passenger problematic customer diba? Which is okay. Ako, if you ask me, tama lang yun. Tama lang na gawin yun. Katulad ng sinabi ko, hindi lang naman rider at saka driver ang problematic Merong pasaherong problematic din. Okay. Diba? Sir Ira, sa punto ho ng Coalition of Filipino Commuters, ano po ang inyong pwedeng maipayo sa MMDA para po hindi na po ganito lagi ang sitwasyon ng kalsada tuwing holiday season? Well, hindi lang ho MMDA ang kinakausap dyan Kung Lourdes, ganito na lang kasi medyo matatagalan tayo pag pinaliwanag ko yung bumbo. Imaginein mo yung itsura ng Luzon at saka kung nasaan yung Metro Manila. Pag nakita mo yung Metro Manila, siya yung nasa gitna nung bukol ng Northern Luzon at saka bukol ng Southern Luzon. Di ba? Siya yung maliit sa gitna. Kaya traffic lagi sa Metro Manila kasi dyan lahat dumadaan. Galing dun sa Northern Luzon at saka sa Southern Luzon. Tawiran. So, wala namang ibang dinadaanan. Ano ba ang dadaanan mo pag tatawid ka ng Metro Manila? EDSA, C5. Ano ba? Wala nang iba Tama yung sabi ng MMDA. 470,000 vehicles running along EDSA every day when ang capacity niya is 250,000. Imposible talagang hindi magsikip. Ang kailangan dyan is what we need to do, what we as a nation need to do, frankly, is to gumawa ng tinatawag na National Road and Transport Master Plan. Yung ipaplano natin, yung lansangan natin dito sa buong bansa, sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa paligid ng Metro Manila, sa buong Pilipinas na, para mas madaling magmaneho. Alam nyo, yung Amerika, gaganyan-ganyan yan, nung early 1900s, nabuo na nila yung master plan ng kanilang interstate highways. Kaya yung highway nila ngayon, kahit anong mangyari, tumatakbo ang trapiko ng maayos from point to point kasi nakaplano. Tayo kasi, ang kalye natin, pagka naisipan natin, lagyan natin ang kalye dito. Bakit? Kasi traffic dun sa kabilang side Hindi na natin inisip. Wala yung sabi ko nga yung traffic, P6 yan bagsak ako sa P6 So hindi niyo ako po pwede masyadong asahan sa P6. 'Di ba? Maraming nagpapatakbo sa Department of Transportation natin, ganoon din sa MMDA, maraming nagpapatakbo ng traffic na walang alam sa P6. Yes, exactly. Opo. Diba? So, hindi ba huli na tayo rito sa National Road Transport Master Plan? Actually hindi. A few suggestions. Number one, ituloy na nila yung Bataan Cavite Coastal Highway. Yung malaking tulay na tatawid ng Manila Bay, magmula Bataan papuntang Cavite. Anong seaport yun? Anyway, meron yun papatong ng Corregidor tapos tutuloy ng Cavite. Ituloy na nila yun. Number one. Number two, gumawa rin sila ng isang malaking highway na parang EDSA na nagkakabit sa Bulacan at saka sa Laguna pero dun dumadaan sa kabilang side ng Laguna Bay. Di ba? Kasi lahat dito dumadaan sa EDSA pwede naman dumaan doon Bakit di sila gumagawa ng highway doon sa lugar na yun? Bakit wala doon? Bakit hindi tinitignan yung lugar na yun? Bakit lahat ng atensyon nandito sa EDSA? Yun, suggestion ko sa MMDA yun. Tignan niyo yung lugar na yun. Doon sa Rizal, doon sa kabilang side ng Laguna Lake. Oo. Actually, totoo, halos lahat talaga nasa EDSA. Magpapatayo ng mall sa EDSA. Papatayo ng hotel, restaurant, EDSA ang target. Kaya tinan niyo yung EDSA ngayon. Sabi ko, Yes, sir.
Ngayon, yan yung katulad ng sinasabi mo, yan yung resulta. Kasi katulad ng sinasabi ko lagi, kahit pag nagsusulat ako sa mga opinion piece ko, pag may mall, traffic. Opo. Sabi mo nga lahat ng mall nasa EDSA eh. Oo. Kasi siyempre, traffic. Sabi ko ng MMDA, wag na Yun lang. ang ano. Wag na lang daw kayo mag-sale. Wag na kayo mag-sale. Wag na lang sila hindi solusyon yun. True, Yung true. mga solusyon nila, yung mga, hindi ko maintindihan. Can you guys, alam mo, let me do this for once in my life, Lourdes, thank you. Opo. Kung pagbibigyan mo ako. Go. Let me say this. For once in your life, MMDA, Department of Transportation, you people, sit down, umupo kayo, tignan ninyo yung mapa ng Pilipinas, tignan niyo yung mapa ng Metro Manila, tapos sabihin ninyo sa sarili ninyo, papaano ko paluluwagin ang daloy ng trapiko nang hindi paulit-ulit ang ginagawa namin. Tama, oo. Kasi paulit-ulit, palaging mali. Oo. Tapos, alam mo yung sinasabing definition of insanity? Doing the same thing over and over and over and expecting a different result. Yun yung ginagawa nila. I'm sorry. Opo. Sorry po, pero yun po yung ginagawa ninyo. Oo, parang every year kasi ang pinakikiusapan, wag na kayo mag-sale. Huwag na kayo mag-sale, diba? Actually, every year Huwag kayo yun. lumabas ng bahay. Oo, Diba? baguhin natin yung mall hours. 11 to 11, puro sa mall, no? Pero ganoon pa rin eh. Mas tumindi na po yung traffic ngayon. Oo, di ba? Kasi pare-pareho nga eh. Hindi, walang ano eh. Ang pinagtataka ko, lumalabas naman lahat ng mga yan ng Pilipinas. Nakikita naman nila yung mga solusyon sa ibang bansa. Tama. Yung Singapore, yung Bangkok, yung Malaysia, Tama. yung Vietnam, merong tinatawag na traffic congestion fee. Yung kanilang major highways, pag oras ng or de peligro, may bayad. Bakit may bayad? Para yung mga wala namang importansyang gamitin yung highway, hindi na gagamit ng highway. Magbabayad sila eh. Sir Ira? Anti-poor daw. Opo. Nadinig ko na naman yung anti-poor. Diba? Yes. Anti-poor daw. Oo. Ayan na naman. Oo. Sir Ira, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Lalo na po yung naiipit ngayon sa traffic. Well, kung naiipit ka na sa traffic, habaan mo na lang ang pasensya mo. Kung balak mo lumabas ng bahay, iplano mo kung ano ang gagawin mo sa buhay mo. Hindi po pwede yung, may nakalimutan ako, labas ulit ako. Hindi yon. Iplano mo na. Better, isulat mo sa isang maliit na papel. Ano ang gagawin ko? Saan ako pupunta? Anong oras ako lalakad para makarating ako sa pupuntahan ko? In short, plan your trips, know where you want to go, and make sure na sa paglabas ninyo, ma-accomplish nyo yung mga gusto nyo ma-accomplish para hindi kayo mahirapan sa pabalik-balik, traffic. Sir Ira, maraming salamat sa oras. Ang dami niyo mga na-i-share sa amin at sa inyong mga komento at opinion. Thank you, Sir Ira. Mabuhay po kayo at ang Coalition of Filipino Commuters. Good afternoon. Good afternoon, Lourdes. Thank you very much. Bye-bye.